Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa aking maliit na channel. Pero bago ko simulan, ako po'y humiling ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat sa araw na ito. So guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang topic natin ngayong araw na ito. Kung ano ba ang topic natin ay ang katotohanan kung bakit pinipili ang kabit na mas masarap sa kama kaysa kanyang sariling asawa. Ito po'y galing po sa aking isang subscriber ang tanong na ito. Ngunit hindi ko nasasabihin kung sino po sila para magkaroon sila ng privacy. So yan, bibigyan ko kayo ng 10 dahilan na ayon lamang sa aking mga nahagilap na impormasyon mula sa mga lalaking may experience tungkol sa kabit. So narito ang mga sumusunod kung bakit mas pinipili ng mga lalaki. Pero guys, hindi po lahat ng mga kalalakihan ay nangangabit po, no? So wag po nating lahatin. Isa na lang po doon ang aking mister, yung mga nakaraan na po yan. So, yan po, babanggitin ko po kung bakit mas ang pinipili na mas masarap daw ba sa kama ang mga kabit o mistress, no? Pero guys, tandaan po natin na wala po ditong diskriminasyon dahil sila'y nangabit o ang pag-usapan lang po natin kung bakit mas masarap ba o talaga na ang mga kabit kaysa sarili nilang mga partner. So, yung number 1, kapag nagkita, halikan agad. So, ano bang ibig sabihin? So, napaka-thrill po talaga kapag nagkita dahil daw halikan kaagad kapag nagkita. Yan po ang isang sagot ng aking napagtanungan na isang Japanese, no? Isang Japanese boy. Na kapag nagkita raw sila, halikan kaagad. Kaya napaka-thrill daw. So, ang number 2 naman, laging mabango at nakangiti raw ang kabit. So, yan po ang pangalawang nahagilap ko. Parating nakangiti at mabango po daw ang kabit. At ang number 3 naman, hindi demanding at magparaya. O, ano ba ito? Ano bang ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin siguro, walang mga dinidemand kung ano-anong mga bagay. Basta na lang magkita sila siguro. Siguro yun ang ibig sabihin ng Hapon, ano? So, at nagparaya daw, no? Hindi demanding yung babae. At ang number 4 naman, nakikinig ng saloobin ng walang binibitiwan na salita. Unlike sa asawa ko, instead na pakinggan ako, pagagalitan pa ako. So, yan po ang pang-apat na sinabi ng mga lalaking napagtanungan ko. Nakikinig daw ang kanilang mistress sa kanilang mga saloobin na kung ano yung mga problema nila sa mga company o sa mga anumang bagay na yan. Nakikinig lang daw ang kabit at hindi daw kagaya sa kanilang asawa ay hindi ka raw pakikinggan, instead ay magagalit pa raw. O, para lang yun sa kanya guys, hindi po ito pangkalatan na sinasabi. Doon lang po ito sa napagtanungan ko. At ang number 5 naman, napaka-thrill sa pakikipagtalik dahil paminsan-minsan lang daw. So, hayan guys, ang panglima na nahagilap ko doon sa aking napagtanungan na napaka-thrill daw ang isang mistress dahil sa pakikipagtalik dahil paminsan-minsan lang daw silang magkita. So, yan, siguro totoo yan. At ang number 6 naman natin, magaling sumubo ng batuta at nilulunok pa. Ano ba yan? Hindi yata ako marunong magbasa pag ganitong sobrang maselan. So, yan po guys ang ang nahagilap kong isang sagot sa mga napagtanungan ko. Magaling daw sumubo ng batuta. So, siguro, hindi natin alam. So, yan po ang number 6 at ang number 7 naman.
kahit walang seryosong relasyon at commitment, okay lang sa kanya. Oh, ayan. So, ang isang kabit daw ay kahit walang seryosong relasyon at commitment, ay okay lang daw sa kanya. Basta, magkasama lang sila paminsan-minsan. So, yan po yung 7 katanungan na nahagilap ko. At ang pang-8 naman, kahit maghiwalay na pagtapos ng date, may hug at kiss pa rin. O, yan guys. Kapag nag-date daw tapos maghiwalay na, kanya-kanyang uwian na meron pa raw hug at kiss. O, napaka-thrill nga naman, So, yan po yung pang-8 natin. At ang number 9 naman, hindi nagagalit hanggat walang dahilan. Ang asawa ko kahit walang dahilan, nagagalit at parating nakasimangot. Pero guys, sinasabi ko lang po kung ano yung nahagilap kong kasagutan doon sa aking mga tanong sa aking mga kaibigan na Japanese na lalaki. So, ayan po guys, nagagalit daw parati ang asawa. Hindi daw kagaya sa kabit ay hindi daw nagagalit. Magagalit man ay talagang may dahilan. At kung ang kanyang asawa ay nagagalit, walang kadahilanan, parati parang nakasimangot. So, yan po yung sinabi niya. At ang panglas naman natin guys, nakakatuwa naman itong mga kasagutan. Mas mamahalin ka ng kabit kaysa sarili mong asawa. So, ayan po ang isang kasagutan na nakuha ko na mas mahal daw siya ng kanyang kabit kaysa sarili niyang asawa. So, paano naman niyang nalalaman yun kaya, no? So, yan po yung 10 kasagutan na nakuha ko sa taong merong experience po ito sila guys na ng mga Japanese. Kasi alam nyo naman guys, ang mga Japanese babairo din. Ako na mismo ang magpapatunay. So, yan po yung 10 natin. Pero, siguro para sa aking opinion, lang po ito. Nangyayari lang ito dahil bawal na pag-ibig sa aking tingin, no? Na, yun na nga, dahil paminsan-minsan lang at bawal, kaya siguro ito nangyayari at parang, sa tingin ko lang po, na parang lasing ang ang lalaki, na parang nandoon na lahat sa kanyang kabit yung dapat na mapunta sa kanyang asawa. Kasi nga, minsan niya lang makita. Samantala kasi ang asawa, parating magkasama sa bahay. Pero alam nyo guys, nung bago din kayong kinasal, kasama na ako doon, ganito rin naman siguro ang mga pangyayari. Hindi nyo ba maisip yun guys? Yung throwback ha, sa bago kayo ikasal, yung magkasintahan pa lang kayo. Parang ganito rin eh. So, mas maganda pala siguro kung hindi na lang magpakasal para parating sabik, no? Pero biro lang po yun, no? So, siguro naman, dahil lang sa sobrang haba na ng pagsasama sa bahay, parati nang nagkikita, no? So, parang nawala na lang din yung thrill. Kasi, kung ang ibig sabihin lang naman ito siguro, hindi naman ibig sabihin na talagang napamahal na siya talaga, gaano doon, kundi, yun na nga, parang nakainom ng alak, nalasing lang. Pero kapag, halimbawa, nalaman na ng asawa, hihinto rin ng mga yan, di ba? So, siguro, nalasing lang sa pag-ibig. Ngunit, kung magsasama na, yun na nga, pero kapag magsasama na rin sa isang bubong, halimbawa, nagkahiwalay kayo ng asawa nyo, tapos magsasama kayo nung naging kabit mo, ganun din po ang mangyayari guys. Dahil halimbawa matagal na rin kayong magsama, ganun na rin ang mangyayari na katulad din sa mga asawa ninyo na hindi na masyadong wala ng thrill. Ganun din ang mangyayari noon. Kahit pa hiwalayan natin ang ating mga partner, tapos doon tayo sa kabit natin, ganun din ang mangyayari. Kaya sa akin lang po itong sariling opinion, So, ayan po guys, sana nakita mo ang video ito at nasagot ko ang iyong katanungan. Ito pong 10 ito ay aking nahagilap lamang na kasagutan doon sa mga lalaking aking mga kaibigan dito sa Japan at galing po sa kanilang lahat ang kasagutan na ito.
Maraming salamat sa iyong tanong at sana ay huwag kayong magsawang manood sa maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat.